So yun mga katropa, meron tayong ginagawa rito na Honda Click 125 version 2. Yung problema ng motor ni boss mga katropa, same issue pa rin ng mga Honda Click, nag-corrosion. Ang nagiging problema naman niya, pumapasok yung tubig dito. Halimbawa, nagkaka-wash kayo, may nadaanan kayo na maliit na baha lang, nagkakaroon siya ng tubig o natatalsikan siya ng tubig papunta rito. Kaya ang nagsasuffer yung ilalim ng fuse. Kung mapapansin nyo, grabe na yung ano niya, corrosion niya. So issue ito ng mga Click mga katropa, Honda Click 150, 125 version 3 dito rin, di ba? So yan, issue niya mga yan na kapag hindi umaandar, walang dashboard panel, walang busina, yun lang yung tignan nyo yung ilalim. Ang ginagawa namin, pag wala pang budget yung customer na pambili ng ganitong harness, kasi pag bibili kayo ng fuse box na assembly, bibili nyo yung buong harness ito, hanggang dito, bibili nyo. Pero pag wala pang budget, modification muna, ganito, pansamantagal, at yan lang yung diskarte para magawa ng paraan yung mga ganitong klaseng problema, yung corrosion. Tapos dito naman mga katropa, meron tayo ritong Honda Beat na FI. Ang problema ng motor ni boss, hindi nagcha-charge. Ngayon pag lubat na yung kanilang battery, charge sila ng charge ng battery para mapaandar nila yung kanilang motor. Galing pa sila sa San Jacinto, Pangasinan, sir. Ano? Okay na mabidyoan ko sir? Yan sila sir, from San Jacinto, Pangasinan. Ipapacheck nila sa atin kung ano ba yung nagiging problema ng kanilang motor, kung bakit hindi nagkakarga. At syempre, kapag nalobat yung kanilang motor, charge sila ng charge, nagiging abala na sa kanilang paggamit sa motor. So i-check natin mga katropa, step by step kung paano ba natin isolve yung ganitong klaseng problema. At kung sakaling meron kayong ma-encounter sa inyong shop o sa inyong motor, kung sakaling ganito ang inyong motor, at least alam nyo na ang inyong gagawin. Mga katropa, papalo naman ang ating Facebook page, Jad Allen Motorcycle Electrical Shop, Lingayen. Kung gusto nyo namang magpagawa sa akin ng personal sa pagwawiring, isearch nyo sa inyong Google Map ang Jad Allen Motorcycle Electrical Shop, Lingayen, Pangasinan. So bago natin simulan yung troubleshoot dito sa motor ni boss mga katropa, gagamitan muna natin siya ng pang battery tester. So mas maganda kung gagamit kayo ng battery tester. Nabili ko lang to sa Shopee, murang-mura lang ito, pero napaka ganda at napaka laking bagay dito sa ating trabaho. Kasi yung tools na ito mga katropa, hindi lang siya basta-basta tools, kundi na detect na rin niya kung nagkakarga ang motor mo at na detect na rin niya kung sira yung mismong battery. So mas madaling magpaliwanag or magsabi sa customer na sira ba yung battery o hindi. So ang gagawin natin, i-check muna natin yung battery ng motor ni boss gamit yung ating battery tester. Kung sakaling wala naman kayong battery tester na nabili muna, pwede naman kayong gumamit ng voltmeter or multi-tester. I-plug natin tong ating battery tester. Tapos i-check natin, battery test muna natin, enter, na hindi umaandar yung motor. Okay, number 1, regular. Okay, okay. Tapos kusa niya nang ma-check kung tama ba yung amperahe niya, standard ba yung amperahe, standard yung voltahe. At sasabihin na rin niya kung good yung kanyang battery. So pag good yung battery, lalabas naman dito mga katropa kung replace battery, sabi niya. Pag dead na yung battery, sasabihin niya kung replace. Kasi minsan may mga battery na good yung kanyang voltahe pero mababa yung kanyang amperahe. Yun yung kadalasan na nagiging problema na nag-check ng battery, na kapag binu-voltmeter, good naman yung kanyang voltahe, kaya hindi nila napapagbintangan na sira yung battery kasi good yung kanyang voltahe. Pero hindi natin namamalayan na mababa na yung amperahe ng ating battery. Katulad nito kay boss, good yung kanyang battery na lumabas dito, so hindi natin siya pagpapalitan ng battery. Ang susunod na i-check natin ay yung kanyang charging. So dito, number 3, charging test, enter natin, pero kailangan natin paandarin yung motor. Daniel, pahawak ka Daniel. So bago natin yan i-continue, papandarin muna natin yung motor. Okay? Tapos, i-press natin yung continue. Kailangan yung RPM mo ay nasa 2.5. So, estimate nyo na lang yung RPM nya. Medyo taasan nyo. Pero wag nyo rin masyadong biritin. So, enter natin. Enter. Tapos, ibirit natin ng 2.5. So, kung makikita nyo, malalaman na rin niya na charging low, sasabihin na rin niya, hindi nagkakarga. Tapos loaded ay 2.35, yung unloaded niya ay 2.31 volts. So isa pa, i-testing po natin uli, verify natin, enter, tapos load testing. So pag enter natin, i-revolution natin, enter, sabay revolution. So dito lumabas ay charging low. Talagang hindi nagkakarga yung motor ni boss at kaya nalolobat yung kanyang battery. So nabili ko ito mga katropa sa Shopee.
Ang pagkakabili ko nito ay nasa 1.3, 1.4, mga ganun lang siguro. Malaking tulong naman sa trabaho to. So i-solve natin yung motor ni boss. Titignan natin kung ano yung naging problema niya, kung bakit hindi nagkakarga. So kapag ganito mga katropa, yung problema ng ating motor na hindi nag-charge, ang unang ginagawa ko ay chine-check ko muna yung relay. So dito mayroon tayong makikita dalawang relay. Yung isang relay ay kulay blue or maliit na relay. Ito yung accessory relay. Pag sinusi natin yung ating susian, magdi-trigger yung maliit na relay at susuplayan niya ng positive supply lahat ng mga gumagamit ng accessory wire. Fuel pump, speedometer, dashboard, signal light, busina, lahat ng gumagamit ng accessory wire o positive supply, susuplayan niya gamit yung maliit na relay. Itong malaking relay naman mga katropa, ito naman yung ating starter relay at the same time siya rin yung charging relay. So i-check natin to mga katropa kung good yung kanyang relay or hindi na. So ang gagawin natin, tatanggalin natin tong malaking relay na to at i-check natin to kung sira na. Pero kung mapapansin nyo, minsan ang nagiging problema ay ganito, corrosion, nangikitata at nangingitim. So bago natin i-check mga katropa, subukan muna natin siyang lilihain. Linisan muna natin. Yan dahil, linisan muna natin, lihain natin ha. So ito yung ginawa natin mga katropa, nilinis natin na mabuti yung terminal ng relay ng motor ni boss. Pagkatapos niyan, isauli natin at itesting natin ulit kung magkakarga na or hindi pa yung motor ni boss. Okay, so gamit yung ating battery tester uli, check natin kung nagkakarga na yung motor ni boss. So charging test tayo, enter, susi natin, pandarin natin yung motor. Tapos continue, tapos i-RPM natin. Continue, RPM. Ayaw pa rin, no output sabi niya, ayaw mag-charge. I-check na natin yung relay. Turuan ko kayo paano mag-check ng relay. So ito yung relay ng motor nila boss mga katropa. Ang gagawin natin dito, gagamitan natin siya ng multi-tester at titignan natin kung may contact ba yung sa part ng charging, yung pin. Dito sa relay kasi kung mapapansin nyo, meron kayo makikita rito dalawang pin na malaki at dito naman meron tatlong pin. So ang itetest natin dito mga katropa, yung pin sa dulo, ito yung normally close ng ating relay at yung pin sa gitna. Ito naman yung number 30 o common supply ng ating relay. So gamit yung multi-tester, i-check natin kung meron siyang continuity. Ang ibig sabihin, dapat itong number 30 sa gitna at yung normally close dito sa dulo, dapat meron siyang continuity kapag minulti-tester natin. Dapat tutunog siyang ganito. Ayan. Ngayon, i-multi-tester natin to. Kapag hindi siya tumunog, ibig sabihin, bad na yung kanyang relay, may problema na kaya hindi nag-charge yung motor natin. Ngayon, subukan nating i-multi-tester itong dalawang to, dapat tumunog siya. Subukan natin kung tutunog. So kung mapapansin nyo mga katropa, yung gitnang pin, ito, tsaka yung normally close natin o 87A, wala siyang contact at hindi tumutunog yung ating multi-tester. So ang gagawin natin dito mga katropa, automatic na to, pag ganun ang problema at walang contact, walang continuity, yung gitna tsaka itong 87, automatic magpapalit na kayo ng relay kasi busted na yan at may problema na. So ipapalit natin dito ay bagong relay, ito. Ngayon itong bagong relay, same na ang procedure. Siyempre bago tayo magpalit, i-check muna natin yung number 30, yung gitna at yung dulo yung number 87A o yung normal close natin. Subukan natin siyang i-check kung mayroon. Yan, mayroon siyang reading. Ang ibig sabihin niyan ay dead na talaga tong relay na to at may problema na. Kaya ang ilalagay natin ay itong bagong relay. So itong ilalagay natin hindi naman siya original pero pwede na rin. So ito yung bagong relay natin mga katropa. Isalpak natin dito sa fuse box ng motor ni boss. Tapos, subukan natin yung kanyang charging. I-charging test ulit natin. Number 3, enter. Tapos, i-enter natin. Tapos, i-revolution. Revolution. Kung mapapansin nyo, hindi na siya charging load. Normal na yung kanyang charging. Tapos, yung load niya, yung bago natin i-revolution, ay 2.4. Same nung kanyang voltahe kanina. At yung loaded niya, yung charging niya ay 14.7. So, ulitin ulit natin. Charging test tayo. Number 3. Tapos i-enter mo mga gentle, i-revolution ko. Enter, rev natin. So ayan na. 13.23, nag-charge na siya. Tapos yung kanyang charging ay 14.7. At sasabihin na rin niya kung charging normal or charging low. So boss, approve. Okay na. Anong sabi nung unang gumawa? Nagpalit ng piyesa? Sabi, okay na daw yung tester. Ano? Yung relay. Relay. Pinalitan daw pero Wala rin naman
luma naman, parang chinals lang nila. Opo. So ito mga katropa, charging normal na yung motor ni boss at good na yung kanyang problema, wala nang issue yung motor niya, nagcha-charge na kaya hindi na sila pa-charge ng pa-charge at syempre hindi na rin mamamatay yung kanilang motor at hindi na sila maabala. So yun lang mga katropa kung paano mag-check ng ganitong klaseng problema sa ating motor sa Honda Beat or mapa Honda Click. Same lang yung procedure na gagawin natin, although magkaiba sila ng relay pero same lang yung gagawin natin kung paano tayo mag-check ng relay. So yun lang mga katropa, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa ating channel. Sana tuwing nanonood kayo ng ating video, marami kayo natutunan, nagagamit nyo sa inyong panghanap buhay o sa inyong pagdi-DIY. Maraming salamat mga katropa, God bless at ingat palagi sa pagwawiring.